881. Pagbaba ng eroplano, sinabi ni Omar, "Mga kaibigan, marami ring ari-arian ang pamilya ko sa Paradise City, dahil may koneksyon kayo sa akin, bilang host, hayaan ninyo akong gawin ang aking bahagi, nakapaghanda na ako ng tanghalian para sa kanila, at isang hotel na matutuluyan, maghintay ka muna dito, may maghahatid sa iyo kaagad sa hotel." Ito, gaano kabait? Ang ilang mga nakatatanda bakit kailangan mong maging magalang bilang isang taong nagmamay-ari ng isang pribadong jet, ito ang nararapat. Oh! Ngumiti si Lance, palaging binabanggit ang mga pribadong eroplano, kung alam niyang may private shuttle si Lance, hindi ko alam kung maglalakas loob siyang magpakitang gilas sa isang pribadong eroplano. Gayunpaman, kahit na mahal nitong si Omar. Para ipakita, hindi siya masamang tao. Dahil magalang si Kuya Omar, hindi kami magdadahilan, salamat sa kabutihang loob ni Kuya Omar, hahaha. Tama, sige, maghintay muna kayo dito saglit may magpapalipad ako ng private jet sa mas ligtas na lugar. Natahimik si Elsa, may maglalakas loob bang magnakaw ng iyong pribadong jet? Hindi totoo yan, natatakot kasi ako na kapag iniwan ko ito sa open air ay may tumulo na tae ng ibon sa eroplano, see you later. Si Lance at ang kanyang grupo ay napakawalang imak, akala nila ay natatakot silang manako, ngunit ito pala ay natatakot sa mga tae ng ibon sa eroplano, hindi pa sila nakakita ng ganoong kawalan ng salita. Sinabi ni Benny, "Ang ganda, mga pribadong eroplano, sa ating North Empire, napakarami sa kanila, marahil dito lamang ituturing na karapat-dapat na pagmamay-ari ng mayayaman at makapangyarihan." Sinabi ni Lance, "Hindi masama ang lalaking ito, kailangan pa rin natin ng tulong ng iba dito, huwag niya tayong marinig." Sinabi ni Wanderlust, "Lance, kaya tinanggap mo ang suhestyon ni Omar para kunin ang isang Gomora Royal Girl." "Hindi ko tinanggap. Tapos sabi mo gusto mo ng tulong sa paghahanap ng Royal Girl." "Hindi yun ang ibig kong sabihin ng tulong. Lance, ang Gomora Empire ay mas makapangyarihan kaysa sa ating North Empire, na may 8 makapangyarihang tao sa Unity Realm, kung hindi tayo aangkop sa karunungan, hindi natin masisikatin ang liwanag ng langit. Kaya, problema isakripisyo mo ang kulay mo magwala. Ano? Natatakot kang parusahan ka ng ilang Daemon Ladies dahil sa pagluhod mo sa scrub board sa gabi. Okay lang, hihingi na kami ng opinyon ng ilang Daemon Ladies. Sana all niya, hahaha. Agad na sinabi ni Ben kay Elsa at sa iba pa, "Madam Elsa Daemon, Madam Bella Daemon, Madam Sally Daemon, may opinyon ba kayong tatlo tungkol kay Lance na inutusang kunin ang anak ng Royal Sister para sa kaligayahan ng lahat?" Napabuntong hininga si Elsa, nurotek. Sinabi rin ni Bella, "Huwag mo akong tanungin, hindi ko alam." Sinabi ni Sally, "Ben, napakagwapo mo rin, paano kung pumunta ka? Aalis na ako, huwag mo akong kainisan." Sinabi ni Leslie kay Ben, "Ben, hindi mo gaanong tinanong ang isang Mrs. Daemon." Ikaw. Hindi, isa ka rin kay Mrs. Daemon." Nagulat si Ben at tumingin kay Lance. Ahem. Medyo nahiya si Lance sa dalawang ubo. Sa hindi kalayuan, ang asawa ni Igor, Megan, napakalandi ni Lance, 4 na babae. Siya, hinaan mo ang boses mo, hindi mo ba nakikita na si Lance ay napakahusay na lalaki, tiyak na mas maraming babae ang nagugustuhan niya. At ginagarantiya ko rin na lahat ng babaeng naroroon, maliban sa iyo, malamang ay katulad ni Lance. Wow! Hindi. Habang nag-uusap ang lahat, humandar ang 5 anti-gong sasakyan. Mga Ginoo, dapat ay kaibigan kayo niyang Master Omar. Down! Sabi ng isa sa mga lalaking dumating. Oo, kami na. Iilan sa inyo mangyaring pumasok, nandito kami para sunduin ka. Mabuti. Sumakay ang lahat sa bawat 5 anti-gong sasakyan. Mukhang atresado talaga itong Gomora Empire, itong anti-gong sasakyan, at least 40 o 50 taon sa likod ng North Empire. Maya-maya, nakarating na sila sa isang hotel. Ang grupo ng mga tao ni Lance ay nanatili sa hotel na ito, at sa tanghali, tinatrato ni Omar si Lance at ang iba pa sa isang malaking pagkain.
Minamahal kong mga kaibigan, mamayang hapon, maaari kayong magsaya sa Paradise City, pupunta ako at tutulungan si Senior Damon na i-scout ang sinumang angkop na mga maharlikang babae. Pagkatapos kumain, sabi ni Omar. Abalang sinabi ni Lance, sandali, ayaw kong sabihin na isasakripisyo ko ang aking kasarian, di ba? Ngumiti si Xavier, bumoto tayo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kamay, iboboto ko ito. Nagtaas ng kamay ang lahat, maliban sa kanilang apat, sina Sally, Bella, Elsa, at Leslie. Haha, 11 hanggang 5, Lance, tanggapin mo ang iyong kapalaran, at nga pala, buksan natin ang ating mga mata upang makita kung gaano ka talaga kaakit-akit. Good. Sigaw ng ilang lalaki. Hindi nakaimik si Lance. Umalis si Omar para mag-scout ng isang royal girl, nandito na siya bukas ng umaga. Bago mag-scout si Omar ng mga maharlikang babae, si Lance at ang iba pa ay wala sa mga bagay na maaaring gawin sa Paradise City, kaya lumabas kaming lahat sa hapon at pumunta sa mas sikat na mga lugar sa Paradise City. Naturally, hindi maaaring iwanan ng isang tao ang ilang magagandang tanawin kapag gumagala sa mundo ng hindi nakakasagabal sa negosyo. Hindi ko na i-detalye ang mga pamamasyal na ito, ngunit sa madaling salita, marami sa mga magagandang tanawin sa Paradise City ay hindi mailalarawan sa eye level, maganda sa sukdulan, at ang pagkain ng Gomora na kinain namin sa gabi ay ganoon din. Hindi malilimutan, at kami ay kumain at naglaro, at ito ay cool na magkaroon ng isang tao mula sa Omar upang mamuno at magbayad ng bill. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, dumating si Omar. Kumusta, Kuya Omar, nakascout ka na ba ng Royal Girl? Haha, huwag kang mag-alala paano kita bibiguin, halika lahat, nag-scout out ako ng ilan para sa inyo, tingnan natin kung alin ang magandang gawin pagkatapos ng lahat. Agad na nagsama-sama ang lahat, walang magawa si Lance, kailangan talaga niyang isakripisyo ang kanyang kulay. Inilabas ni Omar ang isang larawan at sinabing, ang isang ito ay tinatawag na Gomora Emotion, siya ang prinsesa na apo ng ika-13 prinsipe ng Gomora Royal Family. Katamtaman ng hitsura, ngunit, makapangyarihan ba siya? Maaari mo bang dalhin kaming lahat sa Paradise Valley? I'm not sure about that. Let's see the next one. Naglabas ng isa pang larawan si Omar. Ang isang ito ay tinatawag na Angie Gomora, ang prinsesa ng Gomora Royal Family. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa Gomora Emotion kanina. I go? Ang pangit ng mga ngipin na ito, huwag mong sabihing Lance, kahit ako, si Xavier, ay hindi nangangahas na ibaba ang aking bibig. Sabi ni Xavier. Sinabi ni Harem, lahat, huwag kalimutan, ang layunin ni Lance ay bigyan tayo ng pagkakataong makapasok sa Paradise Valley, kung ano ang hitsura ng mga royal girls ay hindi ang punto, kung aling mga royal girls ang may mataas na success rate ay ang punto ay okay. Pupunta ako, Harem, lupit ka, pinapagalitan ka ni Lance, hahaha, pero sumasang-ayon ako sa mga salita ni Harem. Biglang binago ni Benny ang kanyang mga salita. Sabi ni Ben, oo, kung alin ang may pinakamataas na success rate ang pipiliin, hindi ito beauty pageant, tama, theoretically, mas pangit ang isa, mas mataas ang success rate. Tinitigan ng masama ni Lance si Ben at sinabing, Ben, hintayin mo ako, mahulog ka sa balon ay ikaw. 882. Hahaha, sinong nagpagwapo sa'yo, kung ako ang pinakagwapo, hindi ako magdadalawang isip na kunin ang assignment na ito. Sige, sa susunod, nandoon pa rin ang royal girl na na-scout out ko. Itong pangatlo, na tinatawag na Miss Okagomora, ay isa ring sheer. Sheila Gomora, mas maganda siya kaysa kay Angie ngayon lang, kaya piliin natin siya, at huwag hayaang magduso ng husto si Lance. Sabi ni Teresa. Tingnan muna natin silang lahat. Yung pang-apat, si Red Gomora. Ang pang-5, Belinda Gomora. Pang-6, Kaylan. Ang ika-7, Rose Gomora. Ang ika-8. Wait. Biglang sumigaw ang lahat ng lalaki. Ano ang pangalan ng ika-7? Rose Gomora. Ano nga ulit ang status niya? Oh,
Miyembro siya ng maharlikang pamilya ng Gomora, isang prinsesa ng matuwid na pamilya, at apo ng kasalukuyang emperador ng Gomora. Pumunta ako, napakaganda, sa wakas ay isang disenteng kagandahan. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong maganda para sa rate ng tagumpay. Sabi ni Omar, oo, itong si Rose Gomora, ginagamit ko lang ito para punan ang mga numero, tutal, siya mismo ang apo ng emperador, 17 pa lang siya ngayong taon, masyadong malaki ang target, tagapuno lang ito. Ah! Huwag kang tumingin sa susunod, lahat. Si Omar ay tila nag-aatubili na ipakilala itong si Rose Gomora. Sinabi ni Harem, Brother Omar hindi tama ang iyong mga mata, bakit parang ayaw mong kunin ni Lance itong si Rose Gomora? Baka gusto mo siya. Itago mo ito para sa iyong sarili. Kung gayon, bakit parang ayaw mong pumili si Lance? Tanong ni Harem. Ito, mabuti. Sa totoo lang, itong Prinsesa Rose, talagang ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-isip ng bulag, masyadong malaki ang target, palitan natin ang mga counties at iba pa ng mas maliit na target. Pwede ba? Itong Prinsesa Rose ay sikat sa Gomora. Sabihin sa katotohanan, sikat nga si Prinsesa Rose sa Gomora, na kilala bilang ang pinakamagandang prinsesa ng mga tao sa Gomora Empire, at bilang sariling apo ng emperador, hindi niya maiwasang mapansin. Natatakot ako doon. Napakaraming tao ang humahabol sa kanya, maging ang aking pamilyang Lei, ang mga pinakatalentadong anak na lalaki at babae ay hinahabol din siya. Tingnan natin ang susunod. Sinabi ni Igor, huwag kang mabalisa, ang tanging layunin ni Lance sa paghabol sa isang maharlikang kapatid na babae ay ang dalhin tayo sa Paradise Valley, kung ang kapatid na si Lance na hinahabol ay walang ganoong bigat, o ang bigat ay hindi sapat. Hindi ba sayang ang oras, kaya hindi na lang natin isasaalang-alang ang success rate, kailangan nating isaalang-alang ang bigat ng kabilang partido Itong Prinsesa Rose, walang alinlangan, sapat na ang timbang niya. Bakit hindi hinayaan lang natin si Lance na subukang ibabad si Prinsesa Rose? Hindi ba sinabi ni Omar na ang layunin ni Prinsesa Rose ay masyadong malaki at nakakagulat? Oh, ito ay wala. Hindi mo dapat kalimutan ang ating kapatid na si Lance, kung gaano siya katangi-tangi, kahit nahayaan mo ang mga humahabol din kay Prinsesa Rose na ikumpara ang mga talento kay Lance, hinding-hindi mawawala si Lance. Sa madaling salita, malaki ang tiwala ko kay Lance. Ano sa palagay ninyo, guys? Ako rin. Okay, ako din. Nagkakaisa ang lahat na pumasa at pinili si Prinsesa Rose. Walang magawang sinabi ni Omar, hindi ko talaga alam kung pagsisisihan ko ang pagdagdag ni Princess Rose sa listahan, gusto kong ipakita sa inyo, ang pinakamagandang prinsesa ng ating Gomora, para hanggang ninyo, pero kayo. Kahit na, nakakagulat, ginamit ako para punan ang napili. Napatingin ang lahat kay Lance. Sa ngayon, gayunpaman, si Lance ay nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin sa labas ng bintana. Si Lance ay tumigil sa pagbibigay pansin saglit at pumunta sa gilid upang tingnan ang magagandang tanawin sa labas. Lance, halika dito. Para saan? Nakapili na tayo, halika at tingnan mo. Walang hitsura. Makipagtulungan ka ng kaunti, magsakripisyo ng kaunting kulay, para mapasaya ang lahat. Tara, hindi ko sinabing hindi ako. Fuck it. I'll sacrifice my looks, but only if I say yes. Sabi mo. Kung hindi ako magtagumpay, walang sino man ang pinapayagang sisihin ako. Syempre hindi ka masisisi. Kung magtagumpay ako, ayon, aalis ako pagkatapos, hindi ako mananagot, hindi naman siya ang paborito kong tao, kaya huwag mo akong sisihin kung nasaktan ko ang damdamin ng ibang tao. Kalokohan, syempre. So be it then? Sinong nagpagwapo sa akin? Walang magawang sabi ni Lance. Sinabi ni Xavier, huwag kang magbiro, ngunit lumapit ka at tingnan ang royal girl na pinili namin para sa iyo, tingnan mo kung ano ang hitsura niya. Sinabi ni Lance nang hindi lumingon, hindi interesado, ginagawa ko lang itong palabas, ang kagandahan at kapangitan ay walang kinalaman sa akin. Ibig sabihin, kahit pangit ka, tatanggapin mo ang misyon na ito.
Oo, pumili ka, wala akong gustong bahagi nito. Speechless sa'yo? I can't believe I don't care at all. Well, I'll take you up on that. Nagpatuloy si Lance sa pag-e-enjoy sa tanawin sa labas, walang pakialam kung sino ang kanilang pinili o kung ano ang hitsura nila. Sila naman ay nakapili na ng Gomochol. Oo san, siya na lang, please. Okay, anong kailangan mong gawin ko? Bumalik ka at kumuha ka lang ng ilang impormasyon tungkol kay Rose Gomora, may halos 20 araw pa bago magbukas ang liwanag ng langit, maikli na ang oras. Mabuti. Sinabi ni Ben na may matinding pananibik, 20 araw para ibagsak ang prinsesa ng Gomora Empire, hehe, ang hamon na ito ay sapat na, magagawa ba ito ni Lance? Titingnan ko kung ano ang mangyayari. Kung si Lance ay hindi man lang mapakali sa kanyang mukha at talento, kung gayon ay wala nang iba sa mundo, gayon pa man, nararamdaman ko lang na ang kahusayan ni Lance ay nasa pinakamataas na iilan sa buong mundo. Lance, go for it. Maghintay hanggang dalhin ni Omar ang impormasyon ni Prinsesa Rose, pagkatapos ay pag-aralan natin kung paano siya susunduan. Sandali, kung nakahiga nga si Lance, maaari ba natin siyang sundan, matulog sa kanya? Sabi ni Harem, pagkatapos ay tumingin sa ilang babaeng tang. Napabuntong hininga si Elsa, hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Sinabi ni Sally, hindi ko rin alam. Sabi ni Leslie, matulog ka na lang, kung makakatulog ka sa wala, bakit hindi sa wala? Wow! Ikaw pa rin naman ang open-minded. Hahaha. Si Xavier, Ben at Benny, silang tatlo, ay tumawa ng napakamura. Di nagtagal pagkaalis ni Omar sa hotel, umalis din ang isang estranghero sa hotel, sa isang phone booth, at agad na tumawag sa telepono. Hoy, young master, hulaan mo kung sino ang nakita ko sa hotel sa ilalim ng aming grupo. WHO. Oo san, pinakilala niya talaga si Miss Gomora sa isang dayuhang estranghero, at sinubukan ng dayuhang estranghero na iyon na kunin si Prinsesa Chou'er at pagkatapos ay pumasok sa Paradise Valley. Ano? Nagsasabi ka ng totoo. 1,000 beses na totoo, at narinig ko rin ang taong iyon na tinawag ang kanyang pangalan na Lance na nagsabi na hindi siya dapat sisihin sa pananakit ng damdamin ni Prinsesa Rose, hindi siya mananagot. Oh my God, Oscar? Hihintayin niya ako, pati na rin ang grupo ng mga taong nagtangkang pumasok sa Paradise Valley sa pamamagitan ni Prinsesa Rose. Bigyan mo ako ng patuloy na pagbabantay sa kanila. Oo, young Master Oscar Lay. 883. Hindi alam ni Lance at ng iba pa na ang kanilang pinaplano ay alam na ng isang henyong sayan ng parehong pamilya ni Omar, ang pangalan niya ay Oscar Lay, siya ang pinakahenyo na sayan ng pamilya Oscar, at nagkataon na si Oscar Lay ay manliligaw din ni Prinsesa Rose. Sa gabi, nakahiga si Lance sa kama, hindi makatulog. Sasaktan mo na naman ba ang damdamin ng isang inosenteng babae? Og, mas natatakot akong makasakit ng damdamin ng mga tao. Forget it, for everyone's sake, I have no choice. What's the point of thinking so much, making it sound like I can really succeed, I can't pick up girls at all, kaya siguro hindi ako magtagumpay, matulog. Kinabukasan, madaling araw, dumating si Oscar na may dalang file. Lahat, pumunta dito at tingnan, ito ay ilang impormasyon tungkol kay Prinsesa Rose. Prinsesa Rose, ang kanyang pangalan ay Rose Gomora, siya ang kasalukuyang emperador ng sariling apo ng Gomora Empire, at ipinasa ng emperador, at ang kanyang talento ay napakahusay din. 17 taong gulang sa taong ito, maganda at maganda tingnan, na may reputasyon bilang pinakamagandang babae sa Gomora Empire, siya ay kilala rin bilang ang pinakamagandang prinsesa. Ng innate realm, na tumuntong sa innate sa murang edad, ang hinaharap ay tiyak na hindi mahina. Si Princess Rose ay may buhay na personalidad at isang napaka-friendly na batang babae, at walang anumang pagpapanggap, siya ay lubos na nagustuhan ng lahat. Nagtanong si Lance, gaano kalakas ang Gomora Empire Emperor? Oh,
Si Emperor Gomora ang pangatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, at bilang isa sa mga miyembro ng United Nations Martial Union, narinig ko na siya ay isang napakagandang pag-iral. Hindi ba medyo katawa-tawa na hilingin sa akin na kunin ko siya kapag may ganoong kahangahangang nilalang? Nako, yun pala ang napili nila kahapon. Sinabi ni Ben, Lance, ayos lang, hamanin ang iyong alindog. Naniniwala ako na ikaw ang pinakamahusay, ang iyong talento ay maaaring nasa nangungunang 10 sa mundo, syempre, tinatantya. Sige, hamanin natin ito. Sabi ni Lance. Sige, narito ang susunod na punto, mamayang hapon, pupunta si Princess Rose sa Gomora Theater at mag-aaral na tumugtog ng piano, ito lang ang pagkakataong makikipag-ugnayan sa kanya si Senior Damon sa ilang sandali. Mag-aral ng piano para saan? Oh, personal hobby? Senior Damon, marunong ka bang tumugtog ng piano? Kung magaling ka sa piano, baka may entry point ka. Umiling si Lance at sinabing, paumanhin, hindi naman. Napangiti si Sally ng may pagmamalaki, hayaan mo muna akong matuto ng piano. Then what? Then how to have a conversation with her? Sinabi ni Xavier, simple lang, umakyat at makipag-usap sa kanya, hindi tulad ng kailangan mong malaman kung paano tumugtog ng piano. Umiling si Oscar at sinabing, hindi, kapag tumugtog ang prinsesa para tumugtog ng piano, tiyak na maraming nagbabantay sa kanya, walang pagkakataon si Lance na makalapit, at kahit na gawin niya, maaaring hindi siya alagaan ng mga tao. Maliban kung ang prinsesa ay pinahintulutan na matuklasan si Lance sa kanyang sariling inisyatiba, kaya si Lance ay dapat magkaroon ng isang pambihirang talento upang maakit ang kanyang atensyon. Siya nga pala, ang piano ni Prinsesa Rose ay narinig na umabot sa napakataas na antas, kaya kung ang Senior Damons ang antas ng piano ay bulok, kalimutan mo na ito. Sa kasamaang palad, hindi kaya ni Senior Damon. Sinabi ni Bella, bagaman hindi marunong tumugtog ng piano si Lance, ang kanyang gukon ay umabot na sa antas na walang makakapantay. Talaga? Alam mo pa ang mga gitara, ha? Napatingin ang lahat kay Lance, tanging sina Bella, Sally at ilang iba pang kaklase sa high school ang nakakaalam nito, nang ipakita ni Lance ang kanyang kamay sa Palanan High School. Sabi ni Lance, matagal na akong hindi nakakalaro, pero sa tingin ko maganda pa rin ang level ko. Upang ilagay. Ano ang dapat alalahanin, kung gayon, ngayong hapon, magsimula na tayo. Mabuti. 2:00 ng hapon, si Lance at ang iba pa ay nagtungo sa Gomora Theater. Hindi pa dumarating si Prinsesa Rose, kaya nauna si Lance at ang iba pa. Sinabi ni Oscar, nakapagtanong na ako, si Prinsesa Rose ay karaniwang tumutugtog ng piano sa silid na ito ng piano, kaya kung gusto nating akitin ang mga tainga ni Prinsesa Rose, si Senior Damon ay dapat tumugtog ng piano sa silid na ito sa tapat niya. Mabuti, handa na ba ang gukin? Ang teatro na ito ay may lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika, at lahat sila ay napakahusay. Mabilis na pumili si Lance ng isang napakahusay na gukan, bagamat ito ay medyo naiiba sa gukan sa kabilang mundo, ang mga prinsipyo ay magkatulad, at si Lance ay naging pamilyar dito pagkatapos ng ilang sandali. Saglit na nag-ensayo si Lance, at bumalik kaagad ang pakiramdam ng instrumento. Wow! Ito ay talagang isang magandang kudyapi. Sabi ni Megan. Oo, versatile talaga si Brother Lance. Naiingit talaga ako, kung babae ako, maa-attract ako sa lalaking ganito. Tumango si Igor at ngumiti. Ang mga babae, sa kabilang banda, ay nalubog na sa tunog ng violin ni Lance. Tumawa si Oscar, Senior Damon, enough is enough, this level is enough, hahaha, nakakamangha lang si Senior Damon, nakakapagbiyola ng perpekto at maganda. Itinigil ni Lance ang violin. Sinabi ni Oscar, kumanda ka, kung wala na, malapit nang dumating si Prinsesa Rose, lahat ng iba pang walang ginagawa, pumunta sa labas ng teatro, huwag gumawa ng anumang gulo dito. Lance na lang ang natitira sa teatro, lahat ng iba ay nakaalis na.
Walang pakialam si Lance kung darating si Prinsesa Rose o hindi, noon siya ay kahit isang batang literatura, ngayong matagal na siyang hindi tumutugtog ng biolin, medyo hindi na napigilan ni Lance. Ang magandang tunog ng sitar ay narinig, at hindi nagtagal, ang pinto at mga bintana ng silid ni Lance ay napuno ng mga tao. Hindi pa dumarating si Prinsesa Rose, at naakit na ni Lance ang iba. Wow! Sino yung gwapong yon? Why so great? Yeah, I really want to get this pretty boy. Sabi ng isang mayamang babae. Haha, baka pwede naman o may private jet ka, ang dali lang kunin ang pretty boy. Okay, kaya kapag natapos na, aakyat ako at susubukan. Dinilaan ng mayamang babaeng iyon ang kanyang mga labi at sinabing, tinitingnan ng gwapong anyo ni Lance, nararamdaman ang mga hormone na lumalabas sa bawat parte ng kanyang katawan. Si Lance ay nasa estado na ng paglalaro sa akin, ganap na nakakalimutan kung ano ang Prinsesa Rose, at hindi pinapansin ang malaking bilang ng mga manunood na naaakit sa pasukan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance na bumalik siya sa ibang mundo noong unang panahon, kung saan nakaupo sa tabi niya ang kanyang kapatid na babae, at ang isang grupo ng mga kapatid ay may dalang mga garapon ng alak, tumutugtog ng musika, sumasayaw, at bumibigkas ng tula, lahat ay walang katulad na masaya. Matagal nang hindi naiisip ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at sa hindi sinasadya, ang tunog ng sitar ni Lance ay nagsimulang mapuno ng isang uri ng kalungkutan. Biglang, maraming tao ang naantig sa malungkot na tunog ng sitar ni Lance, na pumukaw sa kanilang pinakamalalim na alaala ng nakaraan. Sa sandaling ito, isang maganda at gumagalaw na batang babae ang pumasok sa pasukan ng Opera House, na sinundan ng ilang malalakas na tao ng Unity Realm. Sa sandaling pumasok ang magandang dalaga sa Opera House, mahina siyang nakarinig ng kung ano, pagkatapos ay unti-unting lumakad patungo sa lugar kung saan nanggaling ang tunog, at hindi nagtagal ay dumating malapit sa kinaroroonan ni Lance. 884. Sino ang tumutugtog ng piano? Ito ay, parang, isang gitara. Isang panday gitara. Yung mga nakakapag-usap tungkol sa gukan sa ganoong lawak, hindi ko pa ito nakita noon, napakalakas, parang mga sinaunang tao, hindi, ang mga sinaunang tao ay maaaring hindi lahat ng makakamit ng gayong mga tagumpay. Ang batang babae ay dahan-daang lumakad patungo sa silid kung saan naroon si Lance, ang bawat hakbang ay napakaliit, na para bang natatakot siya na ang kanyang mga yabag ay makabasag ng tunog ng chin. Nang makarating siya sa silid ni Lance, nakita ng batang babae na maraming tao ang nakaharang sa pinto pati na rin sa mga bintana. Hindi banggitin ng batang babae na partikular na mahilig sa chin, kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi sinasadyang naakit dito. Hindi lumapit ang dalaga, tahimik na nakinig mula sa malayo. Sabi ng isang babae sa likod niya, Princess Rose, oras na para tumugtog ng piano. Ngunit umiling ang dalaga at sinabing, marahil, minsan lang ako makarinig ng ganoong perpektong gukan sa buhay ko, paano ko ito makaligtaan? Ah, princess, napaka-perpekto ba talaga ng gukan na sinasabi ng lalaking ito? Bueno, ang aking ama ay kumukuha ng isang master ng gukan para sa akin, si Master Mingyan, ngunit sa kasamaang palad, napakahirap na makamit ang pagiging perpekto sa gukan, kaya hindi ko ito magawa, kaya natuto ako ng piano sa halip. Ang taong tumutugtog ng gukan sa sasandaling ito, ang kanyang mga tagumpay sa gukan, natatakot ako, si Master Mingyan ay wala kahit isang ikasampu sa kanya. Ang taong ito na nagsasalita tungkol sa gukan sa sandaling ito, sa palagay ko, ay tiyak na gumugol ng panghabang buhay na pakikipag-usap tungkol dito, kahit para sa 100 taon. Kung hindi gaanong maraming tao ang nakaharang sa pintuan, gusto ko talagang pumasok at makilala itong matandang tiyuhin, o lola. Oh! Hindi umimik ang ilang guard sa likod nila at sumunod kay Prinsesa Rose para makinig din sa violin. Biglang napansin ng isa sa mga guard na may luha sa pisngi ni Prinsesa Rose. Ah, Princess, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Hindi ako ang umiyak, ang violin ng matandang tiyuhin ang umiyak. Umiiyak ang violin.
Oo, parang naririnig ko ang kwento sa kanyang lira, hindi ko alam kung paano ilarawan, nakakalungkot lang, may sarap ng walang hanggang pamamaalam sa aking puso, at sa tingin ko, malamang na nawala ng kasintahan ang matandang tiyuhin, ito ay napakalungkot kapag ay higit sa 100 taong gulang at ang kanyang kasintahan ay matanda at kulay abo at nag-iisa. Naririnig ko mula sa tunog ng piano na sila ay, at tiyak na, napakasaya. Prinsesa, ang galing-galing mo. Kaming mga layko lang ang nakakaalam ng maganda at nakakaantig na tunog ng violin, pero ikaw, maririnig mo pa rin ang kwento, ikaw talaga ang soulmate nitong luthier. Huwag kang magsalita. Oo, prinsesa. Sa sandaling ito, ang emosyon ni Prinsesa Rose ay nahawahan ng tunog ng chin ni Lance, at ang kanyang puso ay nagbunga ng parehong kalungkutan gaya ng tunog ng chin, at hindi siya makapaghintay na agad na pumunta sa mukha ng matandang tiyuhin at pakalmayan siya ng ilang salita. Hindi alam ni Lance kung gaano katagal ang pag-uusap, ngunit tila halos 2 oras na, at ang piano room na kinaroroonan niya ay naharang na. Bumalik sa katinoan si Lance at napabuntong hininga, nako, nakalimutan ko ang tungkol kay Prinsesa Rose. Kaagad pagkatapos ng musika, pumasok ang isang mayamang babae, naglabas ng isang balumbon ng pera mula sa kanyang bag, at sinabing, "Pretty boy, magaling kang tumugtog ng piano, interesado ka bang tumugtog sa bahay ko?" Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Sabi ng isa pang babae, "Pretty boy, she's trying to keep you. Make a price, it's a rare opportunity, serve this lady well and you won't have to worry about the rest of your life." Ngumuso si Lance, "Lumabas ka. Pretty boy? Huwag ka kasing tumanggi, consider this, I own a private jet, hindi mo pa nagagawa." Talagang gusto ni Lance na sampelan siya hanggang mamatay, hindi kailanman nakakita ng ganoong walang mata, ang ganitong uri ng ordinaryong makamundong tao, hindi maramdaman ang martial momentum ng katawan ni Lance, nakatagpo ng ganitong uri ng polaka sa ilalim ng balon, tang walang magawa si Lance. Bahagyang ginamit ni Lance ang kanyang martial momentum para apihin yung babaeng mayaman, pawis na pawis yung mayamang babae. "I'm sorry, hindi ko alam na senior martial arts practitioner ka pala, pasensya na, aalis ako agad." Agad namang umalis ang mayamang babaeng iyon. Dahan-dahan ding lumayo ang mga nanonood sa pasukan, halos lahat ng mga nakapanood na ito ay mga baguhan, kaya't kahit gaano pa kaganda ang tunog ng chin ay masigla lang ang kanilang pinapanood. Sabi nga sa kasabihan, tinitingnan ng isang baguhan ang excitement habang isang insider ang tumitingin sa pintuan. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, abalang sinabi ni Prinsesa Rose, "Ngayon ay maaari na tayong pumasok at makilala ang matandang tiyuhin na ito, gusto ko talaga siyang imbitahan pabalik sa palasyo." Mabilis na pumasok si Prinsesa Rose sa silid ng piano, at bago dumating ang mga tao, sumigaw siya, "Matandang tiyuhin, Bo." Pagkasabi pa lang ng 2 salita, nalaman niyang walang matandang tiyuhin sa kwarto, tanging isang gwapong binata ang nakaupo sa harap ng isang gukan. "Ikaw, nasaan ang matandang tiyuhin na tumugtog lang ng piano?" tanong ni Princess Rose. Tiningnan ni Lance ang batang babae na pumasok, siya ay talagang maganda, at mayroon pa ring kayumangging buhok, aqua-asul na mga mata, at isang katawan na mukhang kaakit-akit na parang isang bagong hinog na mansanas. Pagkatapos ay tumingin si Lance sa ilang Unity Realm powerhouses sa likod ng prinsesa, at naunawaan na niya na ang taong ito ay si Prinsesa Rose. Hindi tiningnan ni Lance ang larawan ni Prinsesa Rose kahapon, kaya ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ito. Sinabi ni Lance, "Saan ka nanggaling, matandang tiyuhin?" "Yung tumugtog lang ng piano." "Ako ito." Sabi ni Lance, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo upang kalimutan ang gukan. Nilero muli ito ni Lance, syempre kailangang maglaro ng isa sa harap ni Princess Rose. Pagkatapos magpatugtog ng isang kanta, tumayo si Lance at sinabing, "Excuse me, aalis muna ako." "Sandali lang." Walang kamalay-malay na sumigaw si Princess Rose para pigilan si Lance. "May iba ka pa ba?" Yuyu. Medyo nautal si Princess Rose, marahil dahil nakita niyang napakagaling niyang tumugtog ng piano at biglang napagtanto na isa itong gwapong lalaki na kasing edad.
Buti na lang. Ibig sabihin ay pinatahimik siya ni Lance, kung hindi, bakit siya mauutal? Ako ano? Anong pangalan mo? Tanong ni Princess Rose. Lance. Lance. You're not from the Gomorrah Empire. Are you from? Infernal Empire, kung ayos lang, gusto kong pumunta. Teka. May iba pa ba? Malinaw na hindi alam ni Prinsesa Rose kung ano ang sasabihin, ngunit, sa nakikitang malapit nang umalis si Lance, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting kakulangan at laging gustong magsalita muli. Iyan, Kuya Lance? Pwede ba, pupunta ka pa ba rito bukas para tumugtog ng piano? Bukas, we'll see. Lumingon si Lance. Hindi agad lumapit sa kanya si Lance na may masungit na mukha at lumapit sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi iyon, ngunit ang katotohanan na si Lance ay nahihirapan sa loob, gusto ba niyang saktan ng isang napakagandang batang babae. Kaya, si Lance ay umiwas at umalis, kung hindi, si Lance ay kakausapin pa siya. Umalis si Lance sa Opera House at bumalik sa hotel. Isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan. Kumusta na? Hindi ko alam. Paanong hindi mo alam? Naaakit ba si Prinsesa Rose sa tunog ng iyong violin? Oo, pumasok pa nga siya para kausapin ako, pero umalis ako nang hindi siya kinakausap. 885. Bakit? Napatingin ang lahat kay Lance na nagtataka. Sa oras na ito, tumawa si Ben Hehe, hindi ito maintindihan. Ginagamit ni kapatid na Tang ang paraan ng pagnanais na mahuli, iyon ay, sinasadyang pukawin ang gana ni Prinsesa Rose, hehehehe, Lance, sinabi mo pa rin na ikaw. Can't pick up girls? I think, ikaw ang expert Si Lance ay hindi nakaimik, Ben, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Wala talaga akong naisip na gustong manligaw, bigla ko na lang naramdaman na isang nakakatakot na batang babae, medyo natatakot akong pumunta at masaktan. Yung feelings niya, yun lang, although I've agreed to go and do this, pero sayang, wala akong sasabihin. I go? Akala ko gumagamit ka ng paraan ng pagnanasa, hindi pala, pero ang epekto ay pareho, magpipiano ka na naman bukas, I think Princess Chur will be looking forward to see you. Og. Bamantong hininga si Lance, hindi maganda para sa isang lalaki na maging napakatalino. Sa kabutihang palad, hindi sinabi ni Lance kung ano ang nasa puso niya, kung hindi, papagalitin ni Ben at Xavier si Lance dahil sa muling pagpapanggap. Nang gabing iyon, nakahiga si Prinsesa Rose sa kanyang kama, sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, iyon ang tunog ng sitar, at ang gulat na naramdaman niya sa loob nang makita niya si Lance. Hindi kailanman naisip ni Prinsesa Rose na ang isang taong nagsasalita tungkol sa gukan ng napakahusay ay magiging isang gwapong lalaki na may kapantay na edad, labis ang pagkagulat. Hanggang sa hating gabi, hindi makatulog si Prinsesa Rose. Gumapang si Princess Rose sa kama sa depresyon. Paano nangyari to? Lagi siyang iniisip, gustong-gustong hintayin ang pagdating ng bukas, nababaliw na ako. What's wrong with me? That's never happened before. Is it, like, the beginning of my love affair? Sabi ni Princess Rose. No way. No way. Prinsesa ako? Hindi ganoon kadaling ma-inlove sa isang lalaki. Who? Lance? 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 Lance. Paulit-ulit na sinabi ni Prinsesa Rose, at pagkatapos, hindi namamalayan, nakatulog. Kinabukasan, nag-slow motion si Lance sa Opera House. Nang makita ni Prinsesa Rose si Lance, agad siyang umakyat at nagsabi, Lance, ikaw, sa wakas ay dumating ka na. Ikaw pala, bakit ka nandito ulit? Sabi ni Lance, syempre, sinasadya. Ay, ako, ngayon lang din ako pumunta ako dito para tumugtog ng piano. Oh. Lumakad si Lance sa piano room at hindi masyadong nakipag-chat kay Princess Rose. Gayunpaman, sumunod si Prinsesa Rose sa chin room ni Lance. Agad na tumugtog ng violin si Lance. Tumingin si Prinsesa Rose kay Lance at nakinig sa tunog ng sitar, gustong marinig kung anong mga kwento ang nasa sitar ni Lance ngayon.
Nang matapos ang kanta, sinabi ni Prinsesa Rose, Lance, bakit parang medyo gusot ang tunog ng iyong sitar ngayon? Ah! Medyo hindi makapaniwalang tumingin si Lance kay Prinsesa Rose. Oo, dahil napunit ang puso ni Lance kung sasaktan o hindi ang Prinsesa Rose na ito. Kaya, naging gusot ang tunog ng chin ni Lance. Ang hindi inaasahan ni Lance ay talagang kilala ni Prinsesa Rose ang chin, soulmate ba ito? Wala. Hindi mo pa natatanong ang pangalan ko, Lance. O, alam mo na kung sino ako. Ngumiti si Princess Rose. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang sikat na Prinsesa Rose ng Gomora Empire. Aha, ako yon. Kung nasaktan kita, patawarin mo ang prinsesa. Lance, masyado kang mabait, by the way, ilang taon ka na? Pagbalik ko kahapon, rinig kong sinabi ng mga guards ko na isa kang malakas na late stage ng Unity Realm, napakalakas mo, dapat ikaw ay medyo matanda na, dahil lang sa malakas mong talento, kaya inaalagaan mong mabuti ang sarili mo. Sabi ni Princess Rose. Sinabi ni Lance, sa tingin mo ilang taon na ako? Sa tingin ko, dapat ay 50 taong gulang ka na, hindi, malamang na maabot ang huling yugto ng Unity Realm sa 50 taong gulang, pagkatapos ng lahat, posible lamang para sa isang pangalawang klaseng henyo ng United Nations. Dahil naabot mo na ang huling yugto ng Unity Realm bago ang edad na 50, sa tingin ko dapat ay 60 o 70 taong gulang ka. Ngumiti si Lance, ang galing talaga magsalita ni Princess, nahihiya akong sabihin sa iyo ang totoong edad ko kung ganyan ka magsalita. Walang masama kung sasabihin mo sa akin. Truth be told, 21 years old na ako. Ano? 21. Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Ano ang silbi ng pagsisinungaling mo kung gaano ka kalapit sa akin? Oh my God, Lance ni? Huwag mo akong takutin, nakakatugon ka sa mga pamantayan ng isang espesyal na henyo ng UN. Ah, oo, ha. Kuya Lance, ang galing mo, at ang galing ng violin. Ayos lang, ang tagal ko nang nag-practice ng violin kaya medyo kinakalawang na ako. Ah, napakalakas, at ang tagal ko nang nag-practice. Hindi rin alam ni Prinsesa Rose kung peke ba ito ni Lance, parang pinik niya ito. Princess Rose, ayos lang, babalik muna ako. Teka, Kuya Lance, pwede ba kitang bilhan ng hapunan? Inaasahan ni Princess Rose si Lance. Ito. Kuya Lance, dahil malayo kang panauhin mula sa North Empire, syempre kailangan kong gawin ang aking tungkulin bilang host. Kuya Lance, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ah, give you a chance. What do you mean? Ah, Kuya Lance, wag mo akong intindihin, hindi ko ibig sabihin, yayain kita sa dinner. Nako, dahil napaka-generous ng prinsesa, medyo hindi ako mabait na tumanggi, hayaan mo na lang, bahala na si prinsesa, gayon pa man, mas gusto ko ang mas liblib na lugar, hindi ko talaga gusto ang malaki. Restaurant na maraming tao. Okay, Kuya Lance, see you tonight then? By the way, saan ka nagstay ngayon? Ako, sa Anju Hotel ako tumutuloy. Good, magpapadala ako ng susando sa'yo mamayang gabi. Sige, babalik muna ako. Aha, I'll see you tonight Lance ni, be sure to come Oh, bahagyang ngumiti si Lance, pagkatapos ay umalis. Tumingin si Prinsesa Rose sa likod ni Lance at sinabing, siya ay talagang isang espesyal na henyo, ang mga nakarating sa UN Special Genius, hindi hihigit sa 10 sa mundo, wow. Lumapit ang isang babae sa likod niya at sinabing, Prinsesa, wala na siya, bakit ka natulala? Tita Shui, ano ang tingin mo sa lalaking ito? Medyo guwapo. Tita Water, kung hindi ako makatulog isang gabi pagkatapos ko siyang makita kahapon, ano ang ibig sabihin nito? Ah, prinsesa, nakaka-touch-feely thing to say, are you in love? Sa kalagayan mo, walang lalaking makapagpaparamdam sa'yo, wala ka pang nakikitang kakaibang binata mula noong bata ka, at nagawa kanyang gawing emosyonal.
Namula si Prinsesa Rose at sinabing, ito ba ang ibig sabihin ng pagiging emosyonal? Syempre naman haha, Princess parang kinilig ka talaga. Ako, saan ko? Sige. Tinulungan mo akong maghanda para sa gabi, pumili ng lugar na may tahimik na kapaligiran, gusto kong imbitahan si Lance para sa hapunan. Okay, prinsesa, maggasolina ka na. Ano, maggasolina ng ano? Prinsesa, syempre sa taong gusto mo takot ang lolo mo na masyado kang mataas ang tingin, lagi ka nang ayaw sa lalaki, ngayon parang hindi na kailangan ang pag-aalala ng lolo mo, hindi naman sa wala kang lalaki. Gusto mo, ngunit ang taong iyon ay hindi pa nagpapakita, hindi ko alam kung itong si Lance, ang tunay na mahal ng iyong buhay. Auntie Shui? Don't talk nonsense. Okay? Hindi pa nga umaalis sa stage yung 8 characters, tsaka, hindi ko pa rin maintindihan kung naiinis ba talaga ako sa kanya o hindi. Kung gayon, makipag-ugnayan muna tayo sa kanya ng kaunti at tingnan. 886. Bumalik si Lance sa hotel. How was your day? Agad namang tumalon ang lahat. Not bad. Inimbitahan ko ni Prinsesa Rose sa hapunan ngayong gabi. Wow! Napakabilis nito. Lahat sila ay naghahapunan. Tumingin si Ben kay Lance nang may paghanga. Oh! Sa gabi, nagpadala si Prinsesa Rose ng isang tao upang kunin si Lance. Senior Damon, pinapunta ako ni Prinsesa Rose at ihatid ka sa Andoan Garden para sa hapunan, kaya sumakay ka na sa kotse. Mabuti. Umupo si Lance sa kotse, at isang grupo ng mga tao ang naiinggit na tumingin kay Lance sa pasukan ng hotel. Umupo si Lance sa kotse, ngunit sa kanyang puso ay iniisip niya, siguro, kung kaibigan ko si Prinsesa Rose, papayagan din akong pumasok sa Paradise Valley kasama ang lahat, hindi ko na siya kailangang sunduin. Sige, subukan muna nating maging magkaibigan. Tiwala si Lance na maaari niya maging kaibigan si Prinsesa Rose, at kung ang pagiging kaibigan ay magsisilbi sa kanyang layunin, hindi na kailangang saktan ang damdamin ng isang babae. Dumating sa Andoan Garden. Kuya Lance, dumating ka talaga. Oh, inimbitahan ako ng prinsesa, Lance wouldn't dare not come. Kuya Lance, huwag kang masyadong magalang, maupo ka. Masayang sabi ni Princess Rose. Umupo si Lance at nagsabi, ang lugar na ito ay talagang isang tahimik na kapaligiran, gusto ko ang lugar na ito. Kung nagustuhan ni Kuya Lance, ibibigay ko ang lugar na ito sa iyo. Nako, nagbibiro ang prinsesa. Ano ba ang biro mo, natatakot lang ako na baka magustuhan ito ni Kuya Lance. Siya nga pala, Kuya Lance, hindi ko pa naitatanong, ano ba kasing galing mo sa North Empire para pumunta dito? Maya-maya pa ay biglang lumipad ang isang lalaki mula sa labas at malakas na sinabi, Prinsesa, masasagot ko ang tanong na ito. Biglang tumingin sina Lance at Princess Rose sa taong biglang pumasok, hindi siya nakilala ni Lance. Ngunit agad siyang nakilala ni Prinsesa Rose. Ikaw pala, oo Ollie. Baka sa mukha ni Princess Rose ang hindi kasiya siyang tingin, na nag-ambala sa hapunan nila ni Lance. Pagpupugay kay Prinsesa Rose. Agad namang nagbigay galang si Ooley. Ngumuso si Prinsesa Rose, Ooley, kumakain ako ng hapunan kasama ang isang marangal na panauhin, ano ang ginagawa mo dito ng pribado? Matapang ka. Patawarin mo ako, prinsesa, pumasok ako ng pribado para magsumbong sa iyo ng isang bagay na mahalaga. Mahalagang bagay, anong uri ng mahalagang bagay? Prinsesa, ang bagay ay tungkol sa lalaking ito na tinatawag na Lance. Hindi ba tinanong lang siya ng prinsesa kung bakit siya napunta hanggang sa Gomorrah Empire? Masasagot ko ang tanong na iyan, prinsesa. Hindi mo na kailangang sagutin ito, umalis ka na dito. Prinsesa, hayaan mo akong tapusin, itong si Lance, mayroon siyang mercenaryong grupo, pumunta siya sa ating Gomorrah Empire kasama ang isang dosina ng kanyang mga kaibigang mersenaryo, ang layunin nila ng pagpunta rito ay pumasok sa Paradise Valley sa pagtatangkang maligo sa liwanag ng langit.
Gayunpaman, sila, mga dayuhan, ay hindi makapasok sa lambak ng paraiso, kaya isa sa mga kapatid ng angkan ng aking pamilya ang nagmungkahi sa kanya na maaaring siya ay makapasok sa pamamagitan ng pagsundo ng isang maharlikang babae. Pagkatapos, si Lance at ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay nakinig sa payo, kaya't ang kapatid kong angkan ay nakahanap ng ilang maharlikang babae na mapagpipilian ni Lance, at sa huli, pinili ni Lance na ibabad si Prinsesa A. Prinsesa, totoo ang sinabi ko. Mangyaring magkaroon ng tang-agad na pinatay ni Lance, tinangka niyang linlangan ang damdamin ni Princess para lang makapasok sa Paradise Valley, na may malisyosong intensyon. Prinsesa, mangyaring patayin siya. Tumingin si Prinsesa Rose kay Lance, pagkatapos ay ngumuso kay Olay, ang daming kalokohan, maniwala ka man o hindi. Papatayin kita. Prinsesa, kung nagsinungaling ako sa iyo, hindi ako mamamatay. Nagkataong nasa family hotel ang isa sa mga tauhan ko ilang araw ang nakalipas at narinig niya ang pag-uusap ni Oscar sa kanila, paano ko pa malalaman? Nagsalubong ang kilay ni Lance, talagang hindi napansin ni Lance na may nakarinig, tutal mas marami ang tao sa pampublikong lugar sa hotel noong araw na iyon. Tumingin si Prinsesa Rose kay Lance, na parang hinihintay niyang magpaliwanag si Lance. Sinabi ni Lance, sabihin ang totoo, Prinsesa Rose, karamihan sa mga sinabi ni Ooli ay totoo. Nang dumating kami sa Gomorrah Empire noong araw na iyon, nalungkot kaming lahat dahil wala kaming pagkakataon na makita ang maalamat na heavenly light. Nagkataon lang na sinabi ni Oscar na magiging simple lang ang magkaroon ng koneksyon, kaya naman may alok na makipagkita sa ilang royalty, ngunit hindi ako masama at masama gaya ng sinabi ni Oscar Lay, sa katunayan, tinanong ako ng sarili kong konsensya nitong nakaraang 2 araw. Tumawa si Olay, pakinggan mo yan, prinsesa, siya na mismo ang umamin. Tumahimik ka. Sigaw ni Prinsesa Rose, nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lance at nagtanong, Kuya Lance, kaya sinusubukan mong magpanggap na hinahabol ako para makapasok sa Paradise Valley. Umiling si Lance, orihinal na si Oscar ang nagmungkahi niyan, ngunit, hindi ko magawa, bago ako dumating sa kapistahan, napagpasyahan ko na gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo, at marahil, maging kaibigan ka. Ay magbibigay daan din sa atin na magkaroon ng pagkakataong makita ang maalamat na liwanag ng langit. Ikaw, gusto mo lang makipagkaibigan sa akin. Biglang nadismaya ang mga mata ni Princess Rose habang nagtatanong. Kung hindi tatutol ang prinsesa, may gustong makipagkaibigan sa kanya si Lance. Nako, ang galing naman ni Kuya Lance, anong qualifications ang dapat kong isipin, wala akong karapat-dapat kay Kuya Lance maliban sa mas mataas na katayuan, ikaw ang hindi naaayawan sa akin. Mahalaga ang mga salita ng prinsesa, naiintindihan na ang puso ni prinsesa, pagkatapos ay aalis muna si Lance, kung may pagkakataon pang makabalik sa Gomorrah Empire sa hinaharap, tiyak na pupunta ako upang makita ang prinsesa para makahabol, kung ang prinsesa ay pumunta sa North Empire, huwag kalimutang puntahan ako, Palam. Bahagyang yumuko si Lance, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nadama ni Lance na wala ng saysay, anuman ang mangyari, tiyak na may sugat ang prinsesa sa kanyang puso. Kuya Lance, ikaw, aalis ka na. Umalis ka sa Gomorrah Empire. Well, bakit? Prinsesa, ang kapatid na Aoli na ito ay nagsabi na sa iyo ng totoo, at si Lance ay nagkasala kaya nahihiya siyang humarap muli sa prinsesa. Pwede. Princess, aalis muna si Lance. Tumigil ka, pero hindi ko sinabing hindi kita dadalhin sa Paradise Valley. Nagkamali ang prinsesa, payag man si Princess na isama tayo sa Paradise Valley o hindi, nahihiya na si Lance na harapin si Princess, mamimiss lang natin ito sa pagkakataong ito, siguradong babalik tayo para makita muli ang maalamat na liwanag ng Paradise. Sa ibang araw. Ngumuso ang ulay na iyon, Lance, huwag kang magpakunwari rito, umalis ka na maaga sa Gomorrah Empire, hindi ka welcome dito. Pa! Sinampal ni Princess Rose ang mukha ni Olay. Prinsesa, ikaw. O Oli? Masarap kumain kasama si Kuya Lance, pero ikaw ang lumabas para manggulo, ikaw ang dapat lumabas.
Bagamat nakapasok na si Ooley sa maagang yugto ng Unity Realm, ngunit, kahit na sinampal siya ng prinsesa, hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit ano tungkol dito, at sinabi na may agrabyado na mukha, prinsesa, ginagamit ka niya ah. Bakit ganyan ka pa rin? Bahagyang namula si Prinsesa Rose sinabing, kahit na ginagamit niya ako, kaya ano, handa akong gamitin, ano ang kinalaman nito sa iyo? 887. Ano, prinsesa ka, paano mo nasabi ang mga ganyang salita? Hindi makapaniwalang tumingin si Oscar Lay sa prinsesa, ngunit may sinabi siya na hindi nahihiya at gustong gamitin, prinsesa ng bulwagan, anong kabutihan ang mayroon si Lance? Nang tumingin muli si Prinsesa Rose kay Lance, nalaman niyang wala na si Lance. Tinadyakan ni Prinsesa Rose ang kanyang paa sa pagkagalit at sinabing, Oscar Lay, alam mo ba na kung malaman ng aking lolo ang tungkol kay Lance, tiyak na pakikitunguhan niya ako ng may kagandahang loob, at maging ang aking lolo ay papayag na ako ay gamitin ng Lance, ano ka ba, tumatakbo para pigilan ako sa panloloko. Hahanapin ko ang lolo ko ngayon, at makikita mo kung paano tinatrato ng lolo ko si Lance ng may paggalang. Naiinis na tumingin si Prinsesa Rose kay Oscari at naglakad palayo. Bumalik si Lance sa hotel. Balik agad. Hindi, nakapunta ka na ba dyan o hindi? Laking gulat ng lahat nang makitang bumalik si Lance. Sinabi ni Lance, paumanhin, nabigo ako. Anong nagyari? Alam ito ng isang lalaking nagngangalang Oscar Lay, at sinabihan niya si Prinsesa Rose sa kanyang mukha, at pakiramdam ko, nahihiya akong harapin siya, at umalis pa rin, kahit nasa puso ko, sinisisi ko ang sarili ko sa pananakit sa kanyang damdamin. Hindi, nakakalungkot. Lance, hindi mo kasalanan, kalimutan mo na, hindi tayo dapat. Isang heavenly light lang, what's the big deal? I've heard that this heavenly light is like an antivirus, irradiate it a few times, after that it's immune and ineffective. Tama, no big deal, ituturing na lang natin na turista. Ngumiti si Lance, salamat sa lahat sa pag-unawa. Sinabi ni Elsa, ikaw ang hindi nagkaroon ng napakagandang swerte, haha. Si Sally, Bella, Leslie at ang iba pa ay mukhang mahiyain, para sa kanila, mas mabuti na si Lance ay nabigo. Sa ngayon, sa palasyo ng Gomorrah Empire. Aking batihing apo, ano ang ginagawa mo sa pagpunta sa akin ng nagmamadali? Tumatawa ang isang malakas na lalaki ng Unity Realm. Lolo, may importante akong i-report. Magandang apo, ano ang mahalagang bagay, sabihin mo sa akin. Lolo, gusto kong itanong, kung ang isang tao, sa edad na 21, ay pumasok sa huling yugto ng Unity Realm, saang antas ng henyo ito nabibilang? Ano? Bakit ka magtatanong ng ganyan, ang ganitong uri ng martial genius, sa buong mundo, sa 1,000,000,000 tao, hindi hihigit sa 10. Huling beses kong sinabi sa iyo na may isang tao sa Hengyu Country na pumasok sa ang yumaong Unity Realm sa edad na 22, nakakagulat na ito sa United Nations, sinabi mo na ang pagtungtong sa huli na Unity Realm sa edad na 21, isang martial genius ng antas na ito, kahit na mayroon, hindi ito ang aming buksan mo upang malaman ito. Sabi ng emperador ng Gomorrah Empire. Lolo, nagkakamali ka? Sa sandaling ito, mayroon tayong martial genius sa Gomorrah Empire, kaya lang aalis na siya. What? My good granddaughter, what are you joke about? Totoo naman, at itong lalaking ito, hindi lang siya martial genius, multi-talented din siya, ang galing niya sa Gukkan, world class, kilala ko lang siya dahil sa Gukkan. Hindi ka nagbibiro kay Lolo. Lolo, anong oras na po, banibiro ko po kayo. Talaga. Ang emperador ng Gomorrah Empire ay napuno ng pagkabigla, ito ang United Nations Standard of Extraordinary Geniuses. Ang tinatawag na Extraordinary Geniuses ay pawang mga extraordinary genius na tumuntong sa huling yugto ng Unity Realm sa loob ng edad ng 30. Ang ganitong uri ng espesyal na henyo, wala ni isa sa kanila ang naging tuktok ng Unity Realm. Lolo, ang kanyang pangalan ay Lance,
pumunta siya sa Gomorrah Empire kasama ang kanyang grupo ng mga mersenaryong kaibigan upang makita ang liwanag ng langit. May tao, ipasa ang aking mga order, tanggapin kaagad si Lance at ang kanyang mga mersenaryong kaibigan, gusto kong magpista kay Ran at sa kanyang mga kaibigan. Oo. Si Lance ay nasa hotel, at hindi nagtagal ay natagpuan ng ilang malalakas na lalaki. Hello, dapat ikaw si Lance. Oo. Kami ay malapit na mga retainer ng Gomorrah Empire Emperor, gusto ka ng aming soberano. Bakit? Brother Lance, huwag kang magkunwari, narinig ko na naabot mo ang huling yugto ng Unity Realm sa edad na 21. Napakagaling, ang ating soberano ay hindi maglalakas loob na magpanggap sa harap mo, ikaw ay may talento at malakas. Sapat na upang maging kapantay ng ating soberano. Oh! Brother Lance, umalis na tayo, naghihintay ang kanyang kabanalan at ang prinsesa, gayon din ang iyong mga kaibigan mula sa mersenaryong grupo. Ito. Mababa ba ang tingin mo sa ating soberano? No, it's a bit of a surprise. Well, aalis ako kaagad papuntang palasyo. Mabuti. Pagkalipas ng ilang minuto, isang grupo ni Lance, na sinundan ng malapit na tagapayo ng emperador, ay pumasok sa palasyo. Tingnan ang kanyang kabanalan ng imperyo ng Gomorrah, naway pagpalain ang kanyang kabanalan. Haha, hindi na kailangang maging magalang sa lahat ng malayong bisita, mangyaring umupo sa iyong mga upuan. Salamat soberano. Tumingin ang emperador kay Lance at sinabing, sabi ng apo ko ay napakagwapo ni Lance, kaya siguro ikaw si Lance, ang gwapo mo talaga. Salamat kamahalin sa papuri, katamtaman ng hitsura ni Lance. Lance, masyado kang magalang, at narinig ko ulit sa apo ko, 21 years old ka na. Naku, hindi itinatago sa kamahalan, oo. Ang emperador ay tila kalahating pusong tumingin kay Lance, pagkatapos ng lahat, ang isang henyo sa antas na ito ay hindi lubos na pinaniniwalaan maliban kung ito ay nakita ng matibay na ebidensya. Ngumiti ang emperador, siguro kung hindi tatuto si Brother Lance kung mayroon akong susukat sa edad ng iyong buto, pagkatapos ng lahat, may ilang mga tao na residente o bata at matagumpay, kahit na sila ay 60 o 70 taong gulang, maaari silang nananatili pa ring napakabata. Of course, I don't mind. Inabot ni Lance ang kanyang braso. Di nagtagal, ilang mukhang eksperto ang kumuha ng instrument at mabilis na sinukat ito. Sa pag-uulat pabalik sa kanyang kamahalan, ang kanyang edad ng buto ay nagpapakita na siya ay talagang 21 taong gulang. Biglang tumayo ang emperador, totoo nga. Hahaha, Brother Lance, sobrang nasaktan, sasamahan kita, iinom ako ng isang tasa ng sarili kong gamot. Pagkasabi noon, uminom ang emperador ng isang baso ng alak para sa sarili. Ang kanyang kamahalan ay magalang. Agad ding magalang na uminom si Lance ng isang tasa ng kanyang sariling alak. Biglang naalala ng Emperor na kasasabi pa lang ng kanyang apo na sa orihinal, ang mga kaibigan ni Lance ay nagpaplano na hayaan si Lance na kunin si Prinsesa Rose bilang isang paraan upang makapasok sa Paradise Valley, ngunit ngayon na naisip niya itong muli, ito ay isang magandang bagay. Ang swerte ng apo niya kung talagang liligawan ng martial genius na ganyang level ang apo niya. Gayunpaman, bagamat naramdaman ng emperador na isang pagpapala ang pagsundo kay Lance, hindi niya ito masabi ng malakas. Brother Lance, sa sinabi ng apo ko, versatile ka pa rin, at world-class ang mga natamo mo sa gukan. Princess Fallacious praise, kaunti lang ang alam ni Lance. Siguro kung maari bang narito si Brother Lance sa malaking bulwagan na ito, para ipakita sa atin ang dalawang kamay Ikinagagalak ko. May tao, dalhin mo sa akin ang violin. Hindi nagtagal, isang katulong ng palasyo ang kumuha ng gukan, na mas maganda ang kalidad kaysa sa opera house. Ginulat ni Lance ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kamay sa publiko. Si Prinsesa Rose, na nakaupo sa tabi ng emperador, ay tumingin kay Lance na may mga mata na nabighani. Nang malaman ito ng emperador, ngumiti siya. 888.
Pagkatapos ng kapistahan, sinabi ng emperador, Brother Lance, sa kalahating buwan, ito na ang araw kung kailan lilito ang liwanag ng langit ng ating bansa, at sa oras na iyon, si kapatid na Tang at ang iyong mga mersenaryong kaibigan ay malugod na darating at manood. Salamat, Emperor. Hahaha, blessing din para sa akin na makapagpista ako ng martial genius gaya ni Brother Lance, kaya hindi na kailangang maging magalang si Brother Lance. Bago lumitaw ang liwanag ng langit, kukunin ko na ang apo ko, kunin ka. Paglilibot sa Gomorrah Empire at tikman ang Gomorrah Empire ko, sana hindi tumanggi si Brother Lance o. Ito. Ang emperador ay sadyang gumagawa ng pagkakataon para kay Lance na makasama si Prinsesa Rose Paanong hindi maintindihan ni Lance? Sa sandaling ito, namumula si Prinsesa Rose. Siyempre, hindi makatanggi si Lance at ngumiti. Salamat, kamahalan, doble ang karangalan ni Lance. Hahaha, hindi kailangang maging magalang si Brother Lance, saka ang apo ko ang mag-aayos ng natitirang biyahe. Good, then we'll take our leave. Si Lance at ang iba pa ay umatras. Pagkaalis ni Lance, sinabi ng emperador kay Prinsesa Rose, magandang apo, gumawa si Lolo ng pagkakataon para sa iyo, nasa iyo na kung maiintindihan mo ito o hindi. Manam. Namula si Princess Rose at tumango. Hahaha, mabait na apo, marunong ka din pala mahiya minsan nag-aalala ako na ang taas ng mata mo, walang ibang makapasok sa mata mo, hindi mo pala gusto ang mga lalaki, ngayon parang ako. Labis na nag-aalala, tingnan mo, narito ang isang lalaking nagpapahiya sa iyo. Itong si Lance, ay talagang magaling na apo, nasa iyo ang susunod na hakbang, kung maaari mo siyang gawing lalaki o hindi, ikaw ang baalang hawakan. Manam. Sabi ni Princess Rose na namumula. Lolo, paano naman ang ibang mga lalaki sa imperyo na humahabol sa akin? Nasaan ang apo ni Abner Whale na isinaayos mo na makipagkita ako sa kanya ilang araw bago? Tanong ni Princess Rose. Apo ni Abner Whale. Tama, nakalimutan ko ang tungkol dito, inirekomenda ko sa iyo na kilalanin ang apo ni Abner, ngunit ngayong lumitaw na si Lance, at ang apo ni Abner ay ikinumpara kay Lance, ang masasabi ko lang, tumabi ka. Lolo, ang sama mo. Hahaha, umaagos pababa ang tubig, maayos naman ang akyat ng mga tao, hindi rin ako masisisi, hahaha. Pagkaalis ni Lance at ng iba pa sa palasyo, agad na nasa sabik ang lahat, oo, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kadali ito, mukhang napakakapakipakinabang ang katayuan ni Lance, maging si Emperor Gomorrah ay nagbigay ng mukha sa kanya, at ito rin. Parang nagkusa siyang lumikha ng mga pagkakataon para sa kanyang apo, mukhang makakatuluyan si Lance at maging manugang, hahaha. Sino ba ang nagsabing walang Cleopatra si Lance? Ngayon tignan mo, Cleopatra niya, hindi makaalis, si Emperador na mismo ang nagpapadala kay Cleopatra sa pondiya ni Lance, hahaha. Hey, huwag kang magsalita ng masama, okay? Umirap si Lance, at ipinadala ito sa kanyang pondiya, nakakadiri, wala silang ideya kung ano ang bumabagabag kay Lance sa sandaling ito. Lance, di ba? Sa totoo lang, inggit talaga ako sa'yo, lahat ng magagandang bagay sa mundo ay kinukuha ng mga katulad mo, wow, kawawa naman kaming mga munting tambay. Oo. Sabi ni Lance, sige, putulin mo na ang panunuya. Sa susunod na kalahating buwan, bago lumitaw ang liwanag ng langit, natatakot akong sundan ko ang prinsesang iyon araw-araw, at ako lang at siya, gosh, it. Nagpapamanhid ang aking anit sa pag-iisip tungkol dito, ano ang dapat kong gawin. Pupunta ako, Lance, hindi ka maaaring magpanggap na kalaban mo. Saglit na napangiti ang lahat kay Lance. Speechless. Talagang hindi nagkunwari si Lance na nagkukumpara, siguro, sa kanila, ang ganda na makasama ang isang prinsesa araw-araw, maaring matulog kahit sandali, ngunit hindi naramdaman ni Lance. Doon. Si Lance ay hindi mapagnanasa na lalaki, ang kanyang maraming babae ay nasa paligid araw-araw, si Lance ay walang kakapusan sa mga babae gabi-gabi, at ang kalokohan na iyon sa mga babae ay mayroon si Lance tuwing gabi wala na talagang interes.
Higit sa lahat, si Lance ayaw masira ni Lance ang ibang relasyon, ayaw mawala ng puso ng ibang babae. Tila nilinaw lang ni Lance kay Prinsesa Rose na mayroon na siyang babae. Kinabukasan, dumating si Prinsesa Rose upang hanapin si Lance sa madaling araw. Brother Lance, nandito ako ngayon sa pamamagitan ng Imperial Order para samahan ka sa paglilibot sa Gomorrah Empire o Terra. Ang unang stop na dadalhin kita para masaya ay ang pinakasikat na magagandang lugar sa ating Gomorrah Empire, na tinatawag na Tenwald Gulch. Ang saya dito, oh. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo at ngumiti, Prinsesa, napakaaga. Hindi pa maaga, handa na ang eroplano, umalis na tayo kaagad. Oh! Si Lance ay kinaladkad ni Prinsesa Rose. Lumingon sa likod si Lance, sina Elsa, Bella, at Sally, pinanood nilang tatlo si Lance na umalis na may masamang mga mata. Si Lance ay wala ring magawa, naghahanap ng pagkakataong maging malinis kasama si Prinsesa Rose. Tumingin si Xavier sa malayong likod ni Lance at sinabing, nagsimula na ang pakikipagtalik ni Brother Lance, sayang. Kaming mga tambay, tahimik lang makakapanood, sayang. Napabuntong hininga din si Ben. Ngumiti si Benny, sige, sa mga araw na ito kapag wala si Lance, linangin natin ng mabuti, maaari lamang tayong maging malakas para magkaroon ng sexually blessed na buhay tulad ni Lance. Scene ng maayos. Tama. Ngumiti si Ben. Bumalik ang lahat sa kani-kanilang silid para magtanim. Sumakay sina Lance at Princess Rose sa eroplano at papunta na sana sa unang magandang lugar ng Gomorrah, Tenjaigo. Si Princess Rose at Lance ay naglalakbay ng mag-isa, ang kanyang puso ay tumitibok sa loob at ang kanyang mukha ay madalas na namumula. Sa kabutihang palad, ito ay isang pribadong eroplano, maliban kay Lance at sa kanya, mayroon na lamang isang piloto na natitira, at walang escort na ipinadala, dahil naramdaman ng emperador na si Lance ay sapat na malakas upang protektahan si Prinsesa Rose. Ngunit hindi alam ng emperador na ang mga meridian ni Lance ay nawasak na ngayon, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay medyo mabulaklak, at ang kanyang lakas ay malamang na hindi kasing lakas ng kay Prinsesa Rose. Siyempre, ito ay kung hindi ginamit ni Lance ang vertigo attack. Sa sandaling ito, sa Gomorrah Empire, isang tiyak na lalawigan, isang malaking marangyang manor. Lolo, ang pakikipagkita ko kay Prinsesa Rose sa loob ng ilang araw ay nakansela na. Sabi ng isang binata habang nakapikit ang mga ngipin. Alam ko. Sabi ng isang matandang lalaki. Lolo, nabalitaan ko na nakansela ito ng Emperor, bakit ganoon? Hindi ba't palaging mataas ang pagtingin sa akin ng Emperador? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit apo? Gusto kong malaman kung bakit biglang ayaw sa akin ng Emperor. Bueno, sasabihin sa iyo ni Lolo, dahil, biglang, may lumitaw na mas mahusay kaysa sa iyo, at pinili ng Emperador ang taong iyon. Ano, hindi? Rose ko, hinding-hindi ako papayag na may kumuha niyan sa akin, sino ba? Sinong mas magaling sa akin? Hindi ako naniniwala. Hindi pa ako nagtatanong tungkol dito, sasabihin ko sa iyo kaagad kapag mayroon akong balita, ngunit narinig ko na si Prinsesa Rose at ang lalaking iyon, ay magkasamang naglakbay sa Tenjaugo. Ah, sabay trip? No. Naikuyom ng binata ang mga kamao niya, pagkarinig pa lang niya ng salitang turismo, naisip niya ang tatlo pang salitang rollover, hindi na makayanan ang itsura. At medyo conceited siya, hindi siya makapaniwala na may mas henyo pa sa kanya sa imperyong ito. 889. Dumating sina Lance at Prinsesa Rose sa Tenjaigo. Ang tanawin ng Tenjaigo ay maganda, ngunit si Lance ay walang pagnanais na makipaglaro, sa kabila ng interes ni Prinsesa Rose dito. Magpa-picture tayo. Good. Bahagyang tumango si Lance. Makalipas ang isang araw, nakita na ni Lance ang tanawin ng Tenjaigo. Kuya Lance, ang susunod na lugar na pupuntahan natin ay ang pinakasikat na lugar sa Gomorrah, isang sinaunang guho na tinatawag nating Valley of the War God.
Hindi na pumayag si Lance na pumunta doon, at sinabing, "Iyan, Prinsesa Rose, ako, parang ayaw ko nang maglaro, paano kung bumalik tayo, mas gusto kong bumalik sa hotel at matulog kaysa maglaro." "Ah, matulog ka ulit, matulog ka." Namula si Princess Rose at nahihiyang ibinaba ang ulo. Alam kaagad ni Lance na nagkamali si Prinsesa Rose, sa pag-aakalang bumalik si Lance sa hotel para matulog kasama niya. Kadalasan kapag lumabas ang dalawang tao para maglakbay ng mag-isa, hindi maiiwasan ang pagtulog, tila nagkaroon si Prinsesa Rose. Naisip ito sa loob, kung hindi, paano siya mapagkakamalan. "Prinsesa, mali ang pagkakaintindi mo, I mean, mag-isa akong natutulog, hindi kita kasama haha." "Oh, so, I told you that Kuya Lance is not such a random person, huh? Sorry, I misunderstood." Sabi ni Princess Rose na puno ng hiya ang mukha, sobrang nahihiya, hindi niya naintindihan, ipinapakita nito na siya. Hindi puro puso, sobrang nakakahiya. Sinabi ni Lance, "Prinsesa Rose, bakit hindi ka naiintindihan?" "Ah, ako, hindi ko ginawa." "Oh, Prinsesa Rose, hindi ka ba maiintindihan, sa loob-loob mo ba ay naisip mo na siyam sa bawat 10, magkasama tayong maglalakbay at may mangyayaring ganoon?" Ay. Si Princess Rose ay parang nawala ng masabi. "Ay, ayos lang." Ibinaba ni Prinsesa Rose ang kanyang ulo at sinabing, "I'm sorry, sa tingin mo ba ay hindi ako mahalaga?" "Hindi naman, napaka-inosente." "Imposible, you must think I am very lustful. Actually, sinabihan din ako ni Tita Shui, sabi niya, may trip daw na lalaki at isang babae, 9 times out of 10, hindi maiiwasan, kaya subconsciously naisip ko. Kaya, haha princess, pinapakita nito na hindi puro tubig ang tita mo, walang kinalaman sayo, wag mo na isipin yun, hindi naman ako ganong tao, wala din akong makakasama sayo." Oh. Medyo naliligaw si Princess Rose sa loob, kahit na hindi rin siya ganoong klase ng tao, ngunit ang katotohanang sinabi iyon ni Lance ay nagpapakita rin na hindi siya gusto ni Lance. "Let's go back to the hotel," sabi ni Lance. "Hindi mo ba talaga bibisitahin ang ancient ruins? Hindi naman masyadong malayo, Terra, mapapanood natin ang pagsikat ng araw sa Valley of the God of War at magtayo ng tent sa tuktok ng bundok." Ngumiti si Lance, mukhang romantiko iyon. Napaisip si Lance, kung makakasama natin sina Xiangyan, Elsa at ang iba pa, dapat ay napaka-romantiko. "Okay lang Kuya Lance, go, hindi naman nakakatuwang bumalik sa capital, may kalahating buwan pa bago magbukas ang Heaven's Light." "Og, ayos lang." Tumango si Lance, talagang nakakabagot din, ang mga meridian ni Lance ay nabasag na ngayon, at matagal bago dahan-daang ayusin ang mga ito. Siyempre, ang mga basag na meridian ay hindi nangangahulugan na si Lance ay ganap na hindi makagalaw, nang hindi umaasa sa mga meridian. Posible pa ring magtapon ng ilang hangin sa ilalim ng premise, kung hindi, paano papatayin ni Lance ang mga sea beast na iyon na humihinga na lang kapag nasa ilalim na sila ng Star Ocean Academy, matatalo lang ni Lance ang Hautian Realm kung wala. Umaasa sa kanyang mga meridian, ang likas na kaharian na umaasa sa mga galaw ng hangin ay hindi na mapapanalo. "Ma'am, alis na tayo agad." Agad na lumipad muli sina Lance at Princess Rose patungo sa War God Valley. Ang Valley of the War God ay isang sinaunang battle relic na may mahabang kasaysayan, walang nakakaalam kung gaano katagal ito naroroon, ngunit umiral na ito mula nang may mga tao pa rin. Narinig ko na ilang bundok sa Valley of the War God ay minsang naputol ng mga espada nang lumaban ang mga makapangyarihan sa sinaunang mundo. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sina Lance at Prinsesa Rose sa ika-10 lambak, isang lalaki ang dumating sa 10th Valley. "Lance, wala akong pakialam kung ano ang iyong pinanggalingan, kung maglakas loob kang nakawin ang aking babae, papatayin kita." Sabi ng isang lalaking may malungkot na tingin, ang lalaking ito ay apo ni Abner, na dapat ay sa isang blind date kasama si Prinsesa Rose sa loob ng ilang araw, pinangalanang George Whale.
Nabalitaan ni George na si Prinsesa Rose ay sumama sa isang paglalakbay kasama ang Lance na iyon, na itinuturing ng emperador, na mas matalino kaysa sa kanya, kaya't itinago niya ito sa kanyang pamilya at hinabol sila hanggang sa Tenjigo. Sa kasamaang palad, sina Lance at Prinsesa Rose ay nagkataon na umalis sa Tenjigo, at siya ay sumugod sa kanila. Ang George na ito, ay kinilala bilang ang unang henyo ng Gomorrah Empire, at ang dating emperador ng Gomorrah Empire ay lubos na umaasa sa kanya at sinuportahan ang kanyang apo na makasama si George. Sa kasamaang palad, biglang lumitaw ang isang Lance nang wala sa oras, at ang talento ni Lance na ito ay sumikat kay George, kaya agad na lumikha ang emperador ng pagkakataon para kay Prinsesa Rose na mapag-isa kasama si Lance. Masyadong mayabang si George, at hindi niya akalain na may hihigit pa sa kanya, kaya lumapit siya. Si George ay 32 taong gulang, sa unang bahagi ng ikalawang antas ng Unity Realm, isang talento na 2 taon lamang ang layo mula sa sobrang henyo, na tinukoy ng United Nations. Ang regulasyon ng UN ng mga superhenyo ay ang hakbang sa Unity Realm bago ang edad na 30, at ang isang pambihirang henyo, mas bihira pa, ay ang pumasok sa huling Unity Realm bago ang edad na 30. Isang salita lang ang pagitan ng superhenyo, at special na henyo, ngunit magkaiba sila. Si George ay 2 taon pa lamang mula sa pagiging isang sobrang henyo, habang si Lance, gayunpaman, ay isang sobrang henyo. Dumating sina Lance at Prinsesa Rose sa Valley of the War God. Ito ang Valley of the War God. Oo, tingnan mo ang bundok na iyon, ang pader na bato, narinig ko na noong sinaunang panahon, nahati ito ng isang malakas na lalaki na may isang hiwa. Pagpapakilala ni Princess Rose. Oh, paghati-hatiin ito gamit ang isang slash, iyon ay karaniwang bahagi ng alamat, kung ito ay totoo, kung gayon ang pangunahing malakas na lalaking ito ay lampas na sa ating imahinasyon. Ngumiti si Lance, kahit na ang hanay ng mga bundok ng War God Valley ay napakalawak. Tulad ng isang battle relic, ang sukat ng bakas ng labanan na ito ay masyadong malaki, at imposibleng mag-brainstorm kung anong antas ng malakas na tao ang nakikipaglaban. Kahit na ang Ancestor Realm na alam ni Lance ay hindi kayang gumawa ng kahit isang slash para hatiin ang isang bundok. At sa itaas ng Ancestor Realm, hindi na alam ni Lance, sa mundong iyon ng Wind Lightning, ang Ancestor Realm ay bahagi rin ng isang alamat. Kung hindi, bakit iniwan ng lolo ni Lance ang kanyang Panginoon noon at umalis ng mag-isa upang ituloy ang mas mataas na larangan ng martial arts, hindi na bumalik, at malamang na matagal nang namatay. Kuya Lance, pumunta tayo sa tuktok ng bundok at magtayo ng tolda para sa gabi, at panoorin ang pagsikat ng araw bukas ng umaga. Sige. Tumango si Lance, dahil nandito na tayo, maglalaro tayo. Ito ay isang romantikong bagay na ginawa kay Prinsesa Rose. 890 po. Sa tuktok ng bundok, mayroong isang malaking bato doon, tulad ng isang patag na bahagi ng lupa, at nakatayo sa gilid ng bato, makikita mo ang mga gumugulong na bundok sa ibaba, at gayon din, ang buong labi ng War God Valley, na mukhang natira sa labanan sa pagitan ng malalakas na lalaki. Kuya Lance, magtayo tayo ng tent. Inilabas ni Princess Rose ang 2 tent. Siya at si Lance ay natulog sa isang tent bawat isa. Sa sandaling ito, may langaw na pumasok. Wow! Ang tent na itatayo na sana ni Prinsesa Rose ay biglang nasira at biglang hinaipan sa ilalim ng bangin, at ito ay nahati. Ah! Natulala si Princess Rose doon, 2 tent ang nagpalipad sa isa, paano matulog sa gabi. Sinabi ni Lance, Prinsesa, paano ka makakapagtayo ng tolda sa gilid ng isang bangin, nakakapagtakang hindi ito lumilipad, kahit na matulog ka, isang malakas na hangin sa kalagitnaan ng gabi, kahit na ang mga tao ay hipan palayo. Ah, hindi ko alam so what now? Isa na lang tent. Sa tent ka matutulog sa gabi, at sa labas ako matutulog. Paano ko gagawin yun? Ako ang nagpabuga ng unos, at ako naman ang matutulog sa labas. Tara, huwag ka nang magtalo, ako na ang maglalagay ng tent. Sige, maghahanda ako ng pagkain. Mabilis na itinayo ni Lance ang tent, medyo malaki, na may inflatable na kutsan sa loob.
Inilatag din ni Prinsesa Rose ang isang kumot sa ilalim ng isang piraso ng Leeward 10, at kinuha ang karamihan sa pagkain na dinala niya, pati na rin ang tubig, inumin, at alak, talagang medyo romantiko. Malapit na rin ang gabi, sumigaw si Prinsesa Rose, "Brother Lance, halika na para sa hapunan." Oh! Umupo si Lance, ito ba ay itinuturing na hapunan? Dumidilim na. Wow! Ang daming lamok! Pasok na tayo sa loob ng tent, at buksan na natin ang mga bumbilya. Ito, hindi maganda. Ang tent ay para sa iyo na tulugan, hindi ako tutuloy, papakainin mo ba ang mga lamok sa labas? Kahit na ikaw ay isang malakas na tao ng Unity Realm at hindi ka natatakot sa kagat ng lamok. Ngunit kailangan mong protektahan ang iyong katawan ng walang kabuluhang enerhiya sa lahat ng oras, at maging ang makina ay napapagod, at pagkatapos ng isang gabi, naubusan ka na ng panloob na enerhiya sa susunod na araw. O sige, pumasok ka na sa tent. Tama si Prinsesa Rose, bagamat ang malalakas na tao na tulad nila ay hindi natatakot sa lamok o anumang bagay, hanggat piprotektahan ng abstruse chi ang kanilang mga katawan, ang mga espada ng ordinaryong tao ay hindi makakapasok, lalo na ang mga lamok. Abstruse chi protection sa lahat ng oras, iyon ay masyadong nakakaubos ng pisikal na lakas, pati na rin ang panloob na enerhiya. Kaya naman, noong araw na iyon sa Star Ocean Academy, itinakda ni Sarah ang temperatura ng air conditioner sa loob ng shuttle sa 40 degrees, ang pinuno ay napakainit. At pawisan na hindi siya makatayo sa pag-ubos pagkatapos ng kalahating oras. Isang prinsipyo, na may lakas ng pinuno, hindi banggitin ang 40 degrees, kahit na 100 degrees ng temperatura ay maaaring tumagal, ngunit, ang pinuno ay dapat palaging buksan ang abstruse na proteksyon, patuloy na abstruse na proteksyon, hindi kalahating araw, ang panloob na puwersa na ubos, at pagod na parang aso. Madilim ang gabi. Si Lance ay lumabas ng tent, sa labas ng lamok na kasing dami ng langgam. Gayunpaman, dahil ang mga meridian ay nabasag, si Lance ay hindi kayang protektahan ng chi ang kanyang katawan, kahit na ang mga meridian ay hindi nabasag, hindi niya kayang protektahan ng chi ang kanyang katawan sa mahabang panahon. Binuksan ni Prinsesa Rose ang tent at sinabing, "Kuya Lance, napakaraming lamok sa labas, balak mo ba talagang manatili sa labas magdamag?" Pagsikat na ng araw, bumaba tayo ng bundok at maghanap ng hotel. Dahil nandito na tayo, paano na lang tayo susuko, okay lang, kaya ko naman. Kuya Lance, if you don't mind, pasok ka na, hindi na tayo dapat matulog, pwede tayong umupo sa tent magdamag. Okay. Si Lance, na hindi pa rin makatiis na mapunit ng lamok, ay pumasok sa tent. Namula si Prinsesa Rose, ang bilis ng tibok ng puso niya, sa unang pagkakataon na napakalapit niya sa isang lalaki. Kuya Lance, pwede bang magtanong? Tinanong mo. Kailangan mong sumagot ng tapat. Mabuti. Do you like me a little bit? Tanong ni Princess Rose. I'm sorry, pero may girlfriend na ako. Actually, I'd like to make it clear to you na may girlfriend na ako, and not just one, but technically 4, na nakilala mo. Gulat na tumingin si Princess Rose kay Lance. Oh, akala ko ba medyo malandi ako? Hindi, dapat maraming babae ang nagkakagusto sa'yo sa kakayahan mo, 4 ang normal, ang lolo ko ay may 81 asawa. Pupunta ako, napakarami. Ang aking lolo ay isang emperador, at ang kanyang bunsong asawa ay mas matanda lamang sa akin ng ilang taon. Nako, ang galing pa naman ng lolo mo. Namula si Prinsesa Rose at medyo nahihiya. Idinagdag ni Prinsesa Rose, ang aking ama, si Haring Polo, ay mayroon ding 16 na asawa. Oo. Sa mundong ito, imposible para sa mga makapangyarihang tao na sundin ang monogamy, kaya normal para sa kapatid ni Lance na magkaroon ng 4 na kasintahan. Tanging ang mahina, ang mas mababang uri, ang sumunod sa monogamy, ngunit hindi ito kailanman dahil sa pag-ibig. Naramdaman ni Lance na para bang si Prinsesa Rose ay nagsasalita ng makatwiran, ang mga karaniwang tao sa ibaba, nagmamasid sila ng monogamy, ngunit hindi ito dahil naniniwala sila sa pag-ibig.
Dahil sa ano? Dahil wala silang kapangyarihan. Hahaha. Tumawa si Lance, Prinsesa, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lehitimong dahilan para magkaroon ng 4 na girlfriend. Kuya Lance, maayos na, mali ba ako? Yes, in the future. Yung mga nagsasabing flirt ako, na marami akong girlfriend, na stud ako or whatsoever, kaya kung ipaglaban na sila mismo ay hindi nila kaya, pero isipin mo na one-on-one is mahal, hahaha. Ibinaba ni Prinsesa Rose ang kanyang ulo at sinabing, Brother Lance, actually, gusto kong sabihin sa iyo, kung gusto kong maging panglima mong kasintahan, gusto mo ba? Ah! Nagulat si Lance. Gusto mo? Ito. Brother Lance, ako ay isang prinsesa ng Gomora Empire, ang aking background ay hindi masama, at ang aking talento, ako ay 17 taong gulang sa taong ito, mid-innate, sinumang tumuntong sa katutubo bago ang edad na 24 na ay itinuturing na isang imperial talent, at nalampasan ko na ang pamantayang iyon noon pa man. Sa palagay ko ay mayroon akong malakas na mga gene sa akin, may tiwala ako na papasok ako sa Unity Realm bago ako mag-30, kaya, Kuya Lance, gusto ko para maging iyong ikalimang kasintahan. Naglakas loob si Princess Rose para magtapat kay Lance. Namamanhid ang anit ni Lance. Hindi alam ni Lance kung para saan ang kailangan niya ng napakaraming kasintahan. Sa katunayan, mayroon na ngayong 4 na kasintahan si Lance, wala ni isa sa mga ito ay aktibong hinabol niya. Ang lahat ng ito ay dahil nagustuhan ng kabilang partido si Lance, pagkatapos ay tumanggi si Lance sa una, dahan-dahan, si Lance ay talagang hindi makatanggi, ngunit si Lance ay natatakot na bigon ang kanilang infatuation, pagkatapos, magkasama. Walang kamalay-malay, 4 na kasintahan, lahat sila ay napunta dito, at wala ni isa sa kanila ang aktibong hinabol ni Lance. Kaya, lalong nalitaw si Lance, para saan niya kailangan ng napakaraming kasintahan.